laws of health natin? Actually, itong 8 laws of health, 8 doctors ito eh. Actually, gamot ito na pinadala ng Panginoon mula sa langit eh. Kaya nga yung unang batas, yung nutrition eh. Eh, sang-ayon natutunan ng siyensya, pag pinag-usapan natin yung nutrients, ay hindi pala nakukuha ito sa mga niluto. Katulad ng papaya, merong enzymes yan. Merong tinatawag na high count ng vitamins yan. At ang taas ng mineral content niyan. So, pag niluto mo yan, namamatay yun. So, kaya kailangan kaya nga nung nabanggit natin nakaraan sa 134 ng Testimony Volume 7, na bakit hindi raw tayo bumalik doon sa mga sariwang pagkain. Isa-isa po doon yun. Yung berries, lahat po ng mga sariwang putas na makakain natin. Kaya makikita natin, pag sinabi natin nutrition, hindi yung basta na lamang na kakain ka na lang kung ano lang basta mabusog ka nila. Kaya kailangan piliin mo. Kaya ako sa almusalan, hindi ako nawawalan ng putas, hindi ako nawawalan ng durian, hindi ako nawawalan ng papaya. Meron kaming buko. At sinisiguro ko na yung breakfast ko, 80% may raw ako. At kung magagawa ko ng 100%, why not? Kasi pag kumain ka ng maraming raw food, eh talagang you will be experiencing something na kakaiba. Ang sabi pa rito sa Testimony Volume 2, 355, those who preserve their bodies and spirit in holiness, in sanctification and honor, will then receive the finishing touch of immortality. Hindi ba yun yung pangarap natin, yung immortal life? Buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Iyan sabi, yun doon natatanggap ng finishing touch ng immortality, ay yun nagpipreserve ng ating katawan. Spirit and holiness, pagpapakabanal. In sanctification and honor. So, ibig sabihin, merong relasyon sa pagpapakabanal at sa ating paghihintay dito sa gift ng Panginoon na kung dumating siya, ay kasama tayo doon sa tatanggap ng buhay ng walang hanggan. Kaya pag nakalimutan natin itong pagpipreserve ng ating katawan, ng ating kalusugan, ay nako, naniniwala ko, will become guilty before God. Kaya sinabi sa 5:10 ng Mateo, ay ang sabi doon eh, kung ano man yung ginawa mo sa katawan mo, kay mabuti o masama, sa oras ng paghatol, ay mananagot ka. Kaya ang sabi nga, ay let them teach the people to preserve the health and increase the strength by avoiding large amount of cooking that has filled the world with chronic invalids. By precept and example that it plain that the food which God gave Adam and Eve is the best man's food. It's the best for man's use as he seek to regain the sinless state. Hindi ba ang goal natin at DNA yung tayo lahat makasalanan? I am not claiming that I am doing better or something. We are all sinners. Kung hindi mo tatanggapin na makasalanan ka, hindi mo kailangan si Kristo. Pero ako naniniwala, pag sinunod mo yung katuwiran ni Kristo, at siya yung nag-take over ng buhay mo at napasailalim ka sa banal na Espiritu, alam naman natin ang fruit of the Spirit, ay talagang everyday, parang si Paul, ma-overcome mo. Ito yung goal natin. Dahil walang kasalanan na mananatili sa ating katawan habang tayo buhay. Dahil tayo kasamang mamamatay kung hindi natin maihingi ng tawad at mai-overcome. Kaya ang overcoming spirit na binanggit natin kanina sa ceiling na ating binasa during Jacob's trouble, ang lahat daw lang ng tatanggap ng selyo ng ating Panginoon ay yung nawala yung mga depekto ng kanilang mga pag-uugali. Na nalaman naman natin na may kinalaman pala ang pagkain dito sa pagpapakabanal. Kaya napakalaga, Gladys, na itong 8 laws of health ay ating laging binibignandaan. Dahil may relasyon ito talaga sa pagbubuo ng larawan ng Panginoon. Ibig ko lang basahin muli ito kasi talagang inuulit ko lagi ito eh. Sa chapter 5 ng Healthful Living, ang sabi rito, page 23, if man had obeyed the laws of Jehovah and his natural laws, ito na yung 8 laws of health mo, na ating pinag-aaralan, the image of God would have been revealed in him. So, ibig sabihin, pag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, sa 10 Commandments, at dito sa 8 laws of health, yung larawan ni Kristo pala ay automatic nakikita sa atin eh. Ano i-accuse ni Satan sa atin? Nagnanakaw ka ba? Hindi po. Nag-exercise ka ba? Opo. Natutulog ka ba ng maaga? Opo. Ikaw ba ay kumakain ng tama? Opo. Ikaw ba ay mapagpigil? Opo. O ano i-accuse sa atin?
Wala tayong binabiolate. Ginagawa natin to hindi para bilhin o bayaran yung biyaya ng Panginoon. Hindi ginagawa natin dahil tayo nandun na sa stage na lumago na tayo sa pagmamahal at pagkakilala bilang relasyon natin sa Kanya. Kaya bilang kapalit ng pagmamahal at relasyon na binigay niya sa atin, ibinabahagi natin sa iba at sa kadahilanan na naging masaya tayo dahil tayo tagapagmana ng buhay ng walang hanggan, ang pagsunod sa batas ng kalusugan at pagsunod sa utos ng moral ay isang uri ng kaligayahan, Gladys. Amen. Doc, nabanggit nyo na ang exercise, letter E ng New Start, ng 8 Laws of Health. Ayan, sa ating po mga manonood, kung kayo po ay nagtitake down notes, ang letter N po, yun po yung una sa atin pong 8 Laws of Health, nutrition. Pangalawa po ay yung letter E, exercise. Doc, ngayon naman, napakahalaga ng exercise sa atin, no? Siyempre, kahit tayo ay nasa loob ng bahay, dapat panatilihin natin na tayo ay merong activity pa din na ginagawa. Kahit nasa loob tayo ng bahay, kahit tayo ay, kunyari, na-lockdown ba yung ating probinsya o yung kinalalagyan ng ating, yung sa municipality natin, o kaya tayo naman ay work from home, di ba? So, kailangan continuous pa din na meron tayong physical activity kahit tayo ay nasa bahay lamang. At gayon din, susunod na natin, Doc, no? Nakakadalawa pa lang tayo na letter sa atin pong 8 Laws of Health. So, down to 6. So, ano ba yung ikatlo? That is W. Doc, ano yung W? Actually, water to to be honest with you, after searching and studying so many health books, especially in the area of water, we find out na akala lang natin ganun kadali. Ang tamang pag-inom pala ay hindi ganun kadali lang. Ganito po yan. Pag pala ang tao ay mabilis uminom, na hindi nahalo sa laway yung tubig, minsan hindi siya na-hydrate. Ang tama palang pag-inom, iinom ka lang ng manipis. Ayun. Yan yung mga kung may dinadialysis ka at pinagbabawalan ka uminom ng tubig dahil number 1 kasi part ng katawan ay tubig, pwede kang uminom pa kutsara pero mumugin mo muna. And ang ibig sabihin ba nun, Dok, parang kumbaga yung acid natin sa ating bibig ay ma-flash siya doon sa manipis na or konting tubig na ating iniinom. Hindi siya yung gulp talaga, na di ba yung iba lagok talaga, no? Yung laway kasi natin may plasmid. Meron siyang tinatawag na pinaka-key na pag nahalo yung tubig sa laway, dito pa lang sa lalamunan ay mabilis yung absorption niyan. Kaya kahit sa Spirit of Prophecy, bawal kumain ng mabilis at bawal ding uminom ng mabilis. Sabi nga, hindi lang pala sa pagkain, ano? Pati pala sa pag-inom, kailangan mabagal din. Nako, okay. Tapos, huwag kang during meal. Kasi, tumatabang yung hydrochloric acid. Nabobloat ngayon yung solid. Kaya ang tagal, bago tunawin, tutuyuin muna yung liquid. Kaya marami yung hindi natutunawan dahil lang sa maling pag-inom ng tubig. Kaya napakahalaga na umiinom talaga tayo ng tubig na tama. At pangalawa, anong klaseng tubig? Is it hard water or soft water? Kay Mrs. White, soft water. Yung walang hardness o mataas ang total dissolved minerals. Dalawang uri ng minerals. Isang tinatawag na inorganic minerals at isang organic minerals. Pag sinabi nating organic minerals na nakatulong to normalize the blood chemistry, ito yung minerals na nakukuha sa saging, sa papaya, sa pinya, sa gulay, juices, and so on. But pag pinag-usapan natin yung hardness ng tubig at tinest natin yung, pinrecipitate natin yan sa pagtitest ng TGS, ay talaga makikita natin hindi tayo pwedeng ma-over doon sa TGS na yun, no, total dissolved minerals, dahil naging cause ng hardening of the artery at the same time ng kidney. Kaya kung inom tayo ng tubig, mas maganda yung tinatawag na zero TDS. Dahil ang minerals natin kailangan ay yung nakukuha sa mga supplement at sa mga pagkain natin na kinakain sa araw-araw. Kasi once na-over ka, kasi 200 lang naman ng kakayanan ng katawan natin sa TDS na ma-handle ng kidney and so on. And once you go over, I'm not gonna consider that or suggesting that we are getting so much amount of TDS out of the water that we are drinking. Kaya I would suggest to our viewers that pag-aralan po natin yung what is the right thing kung paano uminom ng tubig. Kaya kung LNGY tayo, zero TDS, soft water.
Doc, may question lang ako kasi nabanggit nyo yung TDS. Ano po ba yung ibig sabihin ng TDS? Acronym ba siya? Actually, total ano ito dissolved minerals. Ito yung mga parang ng pinong-pino na hindi masyadong, kaya kung di ba yung mga tapayan ng araw, pag nagsettle yung tubig, sa ilalim merong tinatawag na parang putik. Yun yung mga TDS na hindi naman match doon sa molecules ng ating blood. Kaya hindi nagiging skin o nagpapaganda sa buto, na nagiging pahirap lang ito pagpatok sa loob ng ating katawan. So itong total dissolved minerals na ito yung mga false minerals na nagiging cause pa nga po ng hardening ng artery ng blood vessel, and at the same time yung kidney natin ay lalong madaling bumihimina yung pagpapunctions niya. So yun po yung isa sa mga konting edukasyon natin tungkol sa pag-inom ng tubig. At ang tubig po ay napakaganda pampaligo. At huwag tayong gagamit ng tubig na chlorinated kasi na-absorb ng skin niya. At ang tamang ligo, ligo sa umaga, ligo kung mainit sa tanghali, ligo bago matulog. So ibig sabihin pala, Doc, hindi pwede tayong maligo sa swimming pool. Ganun ba ibig sabihin? Mapapaligo dyan dahil para lang ma-maintain yung color niya, lalagyan ng Clorox yan eh. Kaya nangangamoy eh. Unless yung lalagyan ng salt. Natural. So, ibig sabihin, Doc, kung sa mga merong swimming pool sa atin, dapat lagyan natin ng instead of chlorine, dapat salt, asin na lang ang ilagay. Okay. Yeah. Mm-hmm. Ayan. Ang maganda, exercise ang swimming.